Papasok si Austin Reeves sa free agency. May option out yan sa 2026 at nakikita mismo ng mga insider na pwedeng tumanggayan sa 89 million extension sa 4 years na ino-offer sa kanya ng Lakers. Kaya nga talagang may hangganan nga raw yung loyalty nito at pagpasa niya sa trade market bago matapos ang 2026. Yan yung nakikitang destinasyon nitong si Reeves. Isa lang naman talaga yung pinaka-controversial na potential trade na pwedeng mangyari sa Lakers ngayon, yung trade ni Austin Reeves at Gabe Vincent kapalit ni Nic Claxton ng Brooklyn Nets. At kasama yung 2027 first round pick at isang 2029 first round pick swap mula nga dito sa Nets. Malinaw naman kasi kahit nga raw na may mahuhusay na roster adjustment ang ginawa pa nitong Lakers ngayon tulad ng pag-sign kay DeAndre Ayton at Marcus Smart, limitado pa rin ang depth at may matinding kompetisyon pa sa Western Conference ngayon. Lalo na laban sa Thunders, Houston Rockets, San Antonio Spurs at iba pang dominant team ngayon na may malalim na front depth. Si Nic Claxton ang tinuturing bilang massive defensive weapon of the bench at promising development piece para sa Lakers frontcourt rotation. Kaya nakikita ng mga analyst na malaki rin talaga ang interest ng Lakers na makakuha to. Hindi naman talaga biro para sa Lakers na isama si Reeves sa trade package dahil sa mataas na emerging offensive skill nito, pero kaya pa naman nga raw kasi na ipagpalit yan dahil sa structures ng contract at positional fit mula sa dalawang core nila mula dito kay Lolo Bron at Luka Doncic. Kaya pwede pa rin nga raw na magdesisyon yung mga to na gamitin si Reeves sa isang trade na magbibigay sa kanila ng matinding upgrade sa roster. Dahil ang nakikita talaga na pwedeng gamitin ng Lakers si Reeves at Gabe Vincent dahil sa salary relief at roster flexibility nila. Pareho silang bench depth na mas madaling palitan sa roster, hindi tulad ng isang young o high level na center na sobrang hirap nga naman talagang makuha sa market o free agency. Si Claxton sa Brooklyn Nets kasama pa nun sila Kyrie at Durant, nagpick ang performance niya na umabot sa 2.5 blocks na malaking potential bilang depoy contender. Yan yung malaking pangangailangan ng Lakers sa isang center, ang athletic at versatile na rim protector. At 26-year-old lang to mga pare ko, ipapasok na rin yan sa prime katulad nitong si Luka. Si Claxton na 6'11", kilala sa isang mga mobility at range rim protector na mahusay sa pick and roll defense at sa pag-switch sa hinaharap sa maliit na manlalaro. Kaya nakikita talaga na magiging fit at perfect ang kombinasyon nito para sa duo ni Luka at Lolo Bron. Mas athletic pa nga raw to dito kay DeAndre Ayton, pero mababa ang 3-point shooting dahil last season meron lang tong 23.8% sa 3-point field goal. Pero ang Lakers kasi mayroong superstar sa lineup, si LBJ at Luka, at kasama na rin si DeAndre Ayton na mas mahalaga ang floor spacing kaysa sa isang elite shooter na center. Kaya hindi nila kailangan yung efficiency nitong si Claxton pagdating sa opensa. Plus magkakaroon pa ng insurance ang Lakers dahil sa draft capitals na kasama nitong si Claxton sa trade package na magiging backup plan kung sakali nga raw na matapos na ang championship window ni Lolo Bron sa Lakers. Nakikita kasi na pwede rin namang i-consider bilang win-win situation ng trade na to para sa Brooklyn Nets. Pagkatapos ng isang mahinang takbo sa last season nila, malinaw na ang Brooklyn nagsisimula pa lang ng rebuilding phase. Ito ang year 0 ng kanilang bagong transitioning bilang franchise dahil nakikita na mas kailangan ng mga to na bumuo ng future core kaysa makipag-compete sa championship title sa susunod na season. At ayon mismo sa Sports Illustrated, si Austin Reeves ang isa sa mga dynamic playmaker at naging isa sa pinakamahusay na third option sa 2024-25 season. Kaya nakikita na sa gitna ng rebuilding plan na gagawin ng Brooklyn, pwedeng makita ng mga to si Reeves bilang isa sa mga main piece para bumuo ng bagong core o maging kanilang franchise guard down the line. Isa pa sa nakikita dyan, kayang magbigay ni Reeves ng consistent na offense, may shot creation skills at mahusay sa pag-handle ng bola. Isang ideal para sa team na nangangailangan ng leader sa backcourt habang tumutuloy pa rin yung kanilang youth movement. Plus makakakuha rin sila ng isang veteran depth katulad nga nitong si Vincent na pwedeng magbigay ng veteran shooting at role playing ability na mahalaga habang lumalalim yung rotation ng Nets. At possible na sa Brooklyn pa magkaroon si Reeves ng mas malaking role, possible isang lead guard na may pagkakataong umabot ng 25 plus points per game.
at magpamalas ng all-star potential sa lineup dahil mahihirapan nga raw talaga yan na ilabas ang full potential niya sa Lakers lalo't kasama niya yung dalawang superstar sa starting lineup. Kaya nakikitang papabor din talaga kay Reeves ang trade na to. Kaya kasabay ng withdrawal ni Claxton mula sa kanilang future plan ang Nets, mas ipa-priority talaga ang kanilang youth movement. Kaya ang pag-acquire kay Reeves kasama yung mga draft asset ang magbibigay mismo ng balance at makakakuha sila ng promising young talent, veteran depth at draft flexibility na magiging susi mismo sa kanilang long-term rebuilding.